Kasi gusto ko na lang po baga yung, di ba yung lamesa ko po mga detiklop naman. Gusto ko ilabas na lang yung Dito lang sa labasan, sa kalsada. Paglalagay ka ng lamesa doon, may siguro mga 4 na kaldero na may takip, no? 4 na kaserola na may takip, no? Tapos may payong-payong doon. May upuan ka doon. May pamaypay sa langaw, di ba? Ganon. Yan yung madalas ko nakikita no? May pamaypay sa langaw. Subscribe to my channel. Papasyalan po natin mga katuwang, i-update po natin kayo dito po kina Ate Alma dun sa mag-iina, nina Ate Alma, Marian and Bianca mga katuwang. Tingnan natin kung ano naging resulta po nung kanyang ganawang hanap buhay, yung binigay nating maliit na puhunan para sa titinda po niya pagluluto ng ulam mga katuwang. Tara po. Sana nandito yung mga bata. Pero duda ko parang wala kasi may pasok ngayon Wednesday afternoon mga katuwang Parang tahimik Dami sinampay nila Parang tahimik yung bahay nila. Tao po. Tao po. Ate Alma. Tao po. Ay, Ate Alma, kumusta kayo? Ha? Pwede bang tumuloy? Parang tahimik kayo Wala bang pasok tong mga bata? O ito si ano? Ito si pangalan nga nito. Jeric. Bless Jeric. Dapat pag ganyan matutong alam mo na kaugalian natin yun, di ba? Pag may nakatatanda, matutong mano. Pasensya na, may dala ako dito Diyan mo to. Tinapay tsaka bigas. Yung tinapay niya pang merienda. Kumusta? Saan ka galing? Ay, kanina po galing school. Nag-eskwela ka? Naghatid, nagpakain po dun sa dalawa. Naghatid, nagpakain doon sa kay Bianca at saka kay Marian. But ito si Jeffrey. Kasi paano ito? Hindi po yan nagpasok si Jeric at may sugat. Jeric, bakit na paano yung kamay mo, Jeric? Sugatan po pagkuha ng ugob ka. Pagkuha ng gulayin na sugat. Kaya hindi nakapasok. Kumusta kayo rito sa bahay niyo? Okay man po. Okay, all right. Hindi na kayo nababasa. Hindi na kayo nauulanan Ate Alma, no? Hindi naman na-absent to lagi yung anak mo ito, panganay. Ngayon lang po. Ngayon lang. Kahapon po wala. Yung dalawa nasa school. Siya po, yun pa yung lang. Ayun na yung iniisip ko baka kako na sa school. Pero nagpasiguro pa rin ako ng tinapay. At baka ako'y makantsawan na naman ni Bianca. Mabuti yung bilihan ng tinapay din sa sentro ng Talisay. Okay naman. Sabi ko, siguro na lang. Pero iniisip ko kasi baka nasa school yung dalawa. Yun na nga, si Bianca at Marian nasa school. Nung grade na nga ni Marian? Grade 5 po. Grade 5. Si Bianca? Grade 1. Grade 1. Ang nangangantyaw sa akin, si Marian. Si Bianca po. Si Bianca. Kumusta nga pala yung inyong pagluluto mo ng ulam? Napahinga po ako. Ha? Napahinga po ako at nasawa-sawa man po ang tao. Araw-araw man po. Every other day? Yan po. Nagluto ka, nagtinda ka ng Lunes, Martes, day off, Miyerkules, magluluto. Bakit nasasawa? May po kasi may na din ako May kompetensya ka na. May nagluluto na rin. Pero kahit pa 100 ang kakompetensya mo, kung yung luto mo naman ikakaiba, ang lasa, masarap talaga. Walang yun. Alam mo, yung mga mamimili katulad ko, kahit pa yan sabihing maraming kainan dyan, kung saan ko talaga ako nasarapan, doon ako babalik-balik. Kung sa tingin ko yun ang maayos na pagkakaluto, masarap, kahit pa sabihing maraming kakompetensya dyan, yun pa rin ako bibili at bibili.
Eh, kumusta naman yung kinikita mo? Ano naman po yung nadagdagan. Ha? Nadagdagan naman po yun. Paano nadagdagan? Ano naman po. Kumita naman po. Kumita naman. Opo. Saka kalibre na din sa... Maganda nga yung hanap buhay mong yun kasi pag nagluto ka ng umagahan, libre na yung Libre breakfast na nyo po mag-ina. Pag nagluto ka ng ulam sa tanghalian, libre na naman yung ulam nyo mag-ina. Merienda nyo sa hapon, libre naman yung merienda nyo. Laging may libre, laging kasama kayo. Di na kayo gagastos doon, di ba? Kaya lang siyempre, pag nagpahinga ka, instead na malibre ka maghapon, gagastos ka. O, ay di, laking gastusan din. Tipid-tipid na lang po. Ha? Tipid. Tipid na lang. Bahala ka. Pero siyempre, kung ako ang naghahanap buhay, kung ako ang may negosyong ganyan, gusto ko dire-diretso. Ay, opo. Walang pahipahinga. Di ba? Gusto ko dire-diretso. Kasi yung mga customer mo, masasanay. Kasi pagka hindi masanay yung customer mo, hindi ka nila aabangan. Samantalang kung nasanay na sila na araw-araw kang may niluluto, araw-araw kang may inilalako, itinitinda, araw-araw sila nag-aabang sa'yo. Di ba? Natarano nga po. Ha? Natarano. Natanong, ano bang mga niluluto mo, Ate Alma? Ayan, pag halimbawa ngayong araw po. Halimbawa, breakfast. Oo. Bihon, tapos sopas. Bihon. Tapos pagka umaga naman, pansit. Yun po. Tapos sunod na spaghetti naman. Palit-palitan lang po. Tapos pagka tanghalian naman, Ilang ano lang po. mga gulay, isda, no? Mahalang karne, ano? Ay, mahal po. Gulay. Dami namang gulay, di ba? Meron, marami po. Makakamura ka sa gulay. Makakahingi-hingi ka pa sa kapitbahay dyan. Nakaw. Mga ano-ano po. Di sahog na lang ang gagastusan mo. Yung mga gulay, dami naman. Probinsya tayo no? Nakakahingi tayo ng mga puso ng saging, malunggay, talbos kamote, at kung ano-ano pa dyan. Yung talbos ng gabi. Di ba nahihingi yun? Meron po dyan sa mga... Kaya nga. Di ang gagastusan na lang natin yung sahog. Hindi ka malulugi dun. Sigurado na yun. Samantalang kung sa ibang probinsya, sa Maynila, particular, sa mga cities, yung gulay, bibilhin mo talaga sa palengke yun. Puro bili po. Puro bili. Parang panahirapan kang... Hinga po. Inatake ka na naman ng hika. Ano nakaraan po. Nakaraan? Bakit ano nangyari? Di ba nagtag-ulan po? Oo. Ulan. Pag naano pa ako sa school, madaling araw, gising na po ako maluto alas 3. Alas 3 ng umaga. Pagka alas 6 naman mga 6:30, atid ko na naman yung dalawa. Alas 6 ng umaga, gising ka na, magpe-prepare ka na ng lulutuin mo sa breakfast. Ilalako mo pa yon. Alas 5 naglalako na po. Alas 5 ng umaga? Malamig kasi tag-ulan. Minsan po naabot ng ambon. Tapos pag mahutid ka na naman. Pag alas 7, hinto ka. Balik ka dito. Ihatid mo yung dalawa sa school. Minsan pag hindi naubos, doon dinadala ko na sa school. Tama naman yun kasi marami doon mga teacher doon na hindi pa nag-breakfast, no? Mga magulang doon hindi pa nag-breakfast, no? Pagkatapos balik ka rito, tanghali, luto ka ng tanghalian. Lalako ka na naman. Dadala mo ng pagkain yung dalawa sa school. Hatid naman sa dalawa. Okay. So doon umiikot, yung routine ng maghapon ni Ate Alma, ganun. Hindi kinakaya ng katawan. Hindi na kinakaya ng katawan kasi unang-una nga, bawal din naman sa'yo yung sobrang mapagod, Mahirap na naman kung kayo magkakasakit, kaya wala nang aasahan itong mga anak mo, paano na sila. Kaya talagang kailangan din bantay-bantay din, no? Mahirap na magkasakit. Wala kang aasahan. Ikaw ba, Ate Alma, wala ditong mga kamag-anakan? Wala din? Solo ka dito? Yung naging asawa mo ang may mga kamag-anak dito? Okay. So, yung mga anak mo, pwedeng lumapit sa kamag-anak nila kasi hindi mo naman kamag-anak, pero kamag-anak yun ng mga anak mo. Di ba? Okay. Ganun pala yun. Okay na yung
okay na yung puhunan mo dun sa paninda mo? Napapaikot-ikot po. Kaso po Napapaikot-ikot? yung abong mga lalagyan ko ang gusto ko maano kasi. Anong klaseng Gusto. lalagyan? Di ba yung mga takip po baga? Okay. Kasi gusto ko na lang po baga yung, di ba yung lamesa ko po mga detiklop naman. Gusto ko ilabas na lang doon Dito lang, gilid. sa labasan, sa kalsada. Kasi Paglalagay ka ilalagay ko nung na doon. lamesa doon, Mm. may siguro mga 4 na kaldero na may takip, no? 4 na kaserola na may takip, no? Tapos may payong-payong doon. May upuan ka doon. May pamaypay sa langaw, di ba? May ganun. Yan yung madalas ko nakikita no? May pamaypay sa langaw. Tapos pag may bibili, doon lang, no? Ayun, may lamesa ka doon, nakapatong yung mga kaserolang may takip. Kasi pag ganyan po, minsan hindi ko nauubos pag lako. Hindi, ilalagay ko na lang po dyan. Mahirap kasi sa'yo yun. Sa sobrang layo ng mga nilalakad mo, baka mamaya mag-collapse ka. Kasi yun ang bawal sa'yo ng doktor Oo, bawal sa'yo ng doktor. Wala ka bang nebulizer, Ate Alma? Ay, hindi po ako nagamit. No? Bakit? Ayaw po masanay doon kasi ano din po ng gamot yun. Nabili din ng gamot. Nabili nga, oo. Hindi naman hihingi yun eh. Kaya nga po ang inaano ko. Magastos. Oo. Pero mura lang naman yun di ba? Yung sa pangit po pag masanay ka sa ganun. Ayaw masanay sa ganun. So, saan mo gustong masanay? Yung lang po, pag talagang nahihirapan ako, napakulo po akong bawang. Okay, herbal. Opo. Nasanay ka na doon? Opo. Okay sa'yo yun. Talaga? Ibig sabihin, pag nahirapan kayong huminga, instead na nebulizer na may gamot, magpapakulo kayo ng bawang. Ganun lang. Okay. Mga ilang butil yun? Mga 3 butil po. 3 butil. Ilang baso? Lalagyan ko ng mga 2 baso. 2 basong tubig. 3 butil na bawang. Papakuluan mo ito. Ilang oras? Ay, wala pong oras. Ano yun? Nilagang baboy, baka. Minuto lang. Kunting-kunti lang. Siguro mga 2 minuto, 1 minuto. Maamoy mo naman yun eh. Pag okay na, aamoy-amoyin mo lang. Mas madali pa po siya. Aamuyin mo lang, singhutin mo lang. Okay, ganun pala yung taktika naman pala nito ni Ate Alma. Very good yun. At least effective sa iyo, mura, no? Hindi pagamot kasi alam mo naman, yung mga synthetic na gamot ang nagiging resulta negative magkaminsan, no? Pero kung yun ang effective sa iyo, sa sakit mong yan, mas okay yun. 'Di ba, Ate Alma? Okay, ako'y napunta rito at kukumustahin ko lang naman kayo. Tingnan ko kako si Ate Alma, yung mag-iina, kung kumustahin ko yung kalagayan nila rito. At least okay na kayo rito. Hindi kayo nababasa na sa ulan, hindi na kayo nagsisiksikan sa isang sulok, no? Compare dun sa dati, no? Kaya sobra kayong magpasalamat sa Diyos, ginamit ni Lord. Si Ma'am Nancy, no? Si Ma'am Nancy and Sir William, yung mag-asawang napakamatulungin, no? Ginamit ni Lord ito at kami naman naging tulay para yung tulong karating dito sa inyo, Ate Alma, no? Okay, so yun namang puhunan mo, bigay naman yun ni Sir Marshall sa iyo, no? Sana mapalago mo. At titingnan natin, sana mag-pray kayo tulad nung naging mga pagdasal ninyo ng ninyong mag-iina, kung paano kayo magkabahay, kung paano tinugon ng Diyos yung inyong kahilingan, kaya nangyari nga ang lahat ng ito. Tinugon yung inyong matagal ng kahilingan, ipinagdarasal Ate Alma na magkaroon ng maayos na bahay. At eto na nga, no? Ngayon naman nagkaroon ng munting hanap buhay lang. Pray ko na lumago, no? At sana mapansin pa rin ng iba nating mga katuwang kaagapay abroad na para doon sa inihingi mo, mga kaserola, no? Mga 4 o 5 kaserola. Mga 4 siguro, ilang bang putahe niluluto mo? Ay, pag sa na po, dapat yung may sabaw. Okay. Pagka umaga, mga 2 lang siguro yan. Pagka merienda, mga 2 din. Banana Q, kamuti Q, mga ginata na diba? Merienda, saging, kamuti, no? Then pag Sunday, lalo maraming luto yun. Kasi andyan yung mga tao na mamahinga sa bahay, tinatamad na magluto, di ba? So mga 4 yan, 4 na kaserola. Then may lamesa ka doon. Importante yung pamaypay sa langaw, no?
Nilalagay nga po ba yung plastic yung dulo no? Ay, oo nga. Nakikita ko nga. Oo. O kaya yung may electric pa na maliit. Ano po? O, di ba? Para yun ang sunod natin, no? Pray lang, Ate Alma. Sana magkatotoo na, no? Yung ating pinagpipray tulad nitong nangyari sa bahay ninyo, naging okay na ang lahat, no? Okay. Tingnan natin yung likod nila kung malinis na mga katuwang. Ayan. Toy, papasok ako, Toy, ha? Okay. Ayan. Tingnan natin. Oh, pinalagyan na ni Ate Alma ng dingding yung CR nila, oh. Ayun. Oh, dito na sila. Ay, walang bubong yung kanilang lutuan. Wala pa po. Oh. Dapat mayroong bubong para hindi sila mabasa dyan sa lutuan nila. Ayun. At least meron na kayong meron na kayong kubeta, no? Pinaano po. Kaya lang wala pa rin bubong. Wala po. Pansamantala, yung anong tawag diyan? Trapal. Ayun. Ito muna, pansamantala yung pero okay na rin. At least may dingding. Ate Alma, no? Siya po. At least din na kayo mababasa. Hindi katulad nung dating CR dito, talagang grabing dugyot nun, no? Ngayon, okay na. Dami mong labahan Ay, sa harap. yung ano po, yun dati pag nabasa dyan yung isang Durabox. So hindi na dito malinis ng likod ninyo, no? Malinis na ang likod Sa ninyo. dahon na lang po, mga ano-ano. Kaya na nga. Very good. Dito yung dating si Arnel kubeta nila dati, napakadumi. Tingnan, dugyot na dugyot, mga katuwang. Pero ngayon, malinis na. Malinis na po. Ayan. Di yun na lang, Ate Alma. Pray ka. Ay, opo. Mag-iina. Opo. Doon sa sinasabi ko sa inyo na sana pagbalik ko, meron na kayong, anong tawag doon? Lalagyan ng luto mo. May lamesa doon sa kalsada, sa tapat doon, sa dendaanan at sa labasan. No? O, yun. Lamesa, upuan, pamaypay ng langaw. Di ba? Maganda kasi yung kaldero na transparent yung yung takip. Para hindi na kailangan pagparbuksan-buksan pa ng bibili, nakikita nila yung laman. May mga bumibili kasi na laging bubuksan yung takip tapos magsasalita. Feeling ko tuloy, naglaglaga na yung lahoy dun sa... So, kung nakikong transparent na yung lalagyan, hindi mo na kailangan buksan, parang buksan. Ano? Okay. Sige, Ate Alma. Ha? Ingat na lang kayo. At siyempre, tulad nga na sinasabi ko lagi sa inyo, mahirap pagkasakit ngayon. Sobrang hirap pagkasakit, lalo kung wala kang katuwang, wala kang kasama, wala kang tawag dito, wala kang asawa na tutulong sa'yo rito, no? Wala ka naman palang kamag-anak dito. Mga anak mo, may malalapitan, syempre. Pero syempre, mga mahihirap lang din naman. Nakita ko sa paligid ninyo rito. No? Pero syempre, di naman sila pababayaan pagdating sa pagkain. Baka mag-anak naman nila yun eh. Sige, Ate Alma. Maraming salamat po, Ma'am Nancy, Sir William. At nandito na po. Natupad na po yung pangarap namin mag-iina na magkaroon pong bahay sa pamamagitan po ninyo. Maraming salamat po. Sir Marshall, maraming salamat po dun sa una na ipinaabot niyo po sa akin. May munting na po ako. Pinagkakakitaan na po ako. Okay. Maraming salamat po, Kuya Efren, sa pagdalaw mo. Sa dala mo po, maraming salamat. Sige, ingat kayo lagi, ha? Okay. Okay. Thank you for watching.